Ophelia Tan and family, Olo Odin Lukman. Sa special intention ni Cheryl Ann Falcon at Falcon family. Sa healing ni Karen Yap, Ellen Grace Palafox, Bimbo Sevilla, Antonio Nolasco, Pilar de Buque, Rosario Cortes, Patricia Teresa Palbuena, Manuel Castro. Para sa mga kaluluwa ni Jocelyn Tacla, Janeline Pastor, Herminia Pipiet, Cristina Labitac, Yvonne Monsalud, Marie Celestine Serrano, Maria Kathleen Cunanan, Rizalito Jurada, Micael Flores, Merlita Fida, Jesus Gomez, Luis Vinoya, Remedios Vinoya, at mga kaluluwa sa purgatorio. Ngayon aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Gawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa
ay aming manggampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Noong matandang panahon, ang pagpapatawad sa pagkakasala ay di karaniwan. Ang magandang halimbawang kagandahang loob ni David sa kanyang kaaway na si Saul ay di lamang magandang taliwas, kundi nagpapahiya sa mga Kristiyanong waring di marunong magpatawad. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, lumakad si Saul kasama ang 3,000 piling kawal sa Israelita upang hulihin si David. Kinagabihan, lihim na pinasok ni David at Abisai ang kampo ni Saul. Tinatnan nila itong tulog na tulog at napaliligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibak nito ay nakatarak sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisai kay David, "Niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Kapag nasaksak kong minsan yan, hindi na kailanganing ulitin." Ngunit sinabi ni David, "Huwag mong gagawin iyan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng Panginoon." Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyan ng inumin nito. At sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising, pagkat pinahimbing sila ng Panginoon. Dumating sila, umalis sina David nang walang nakakaalam. Pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinabi ni David, "Narito ang iyong sibat, mahal na hari. Ipakuha niyo rito sa isa sa inyong tauhan. Ang taong tapat at matuwid ay gagantimpalaan ng Panginoon. Sa araw na ito'y niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay. Ngunit hindi ko maaring pagbubuhatan ng kamay ang hinirang ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabaging itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos, kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di niya tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Kung paano hahabag ang ama sa anak niya, gayon siya hahabag sa may takot sa kanya.
Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Bilang mga disipulo ni Jesus, inaasahan tayong mamuhay alinsunod sa kanyang mga pangaral at halimbawa. Kabilang dito ang pagmamahal, maging sa mahirap mahalin, sa pagsisikap na mapaglabanan natin ang tuksong maghiganti. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ganito ang sinabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi na nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo'y katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bagong utos, ani Kristo. Mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang inyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nang hihingi sa iyo, at kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin?
kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababaya. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Nagpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taas. Sapagkat siya ay mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayong hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liklik, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sabagat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May common ng pagtanong para sa atin sa mga Kristiyanos. Anong pinaka-basic ng teaching sa ating simbahan? O anong pinaka-importanting teaching sa mga Kristiyanos? Ito din maging pagtanong sa elementary pa ako doon sa Indonesia. Kahit ang elementary school namin, ang may-ari, ang mga madre of the Sacred Heart. Pero majority hindi Katoliko. Majority Muslim. Kay Muslim country sa amin. Sa bata pa ko sa elementary pa ako, nakikinig ako ng mga pagtanong. Anong basic teaching sa mga Christian? Tinuruan man ako sa papa namin, dating Muslim siya. Sabihin lang imong mga friend, ang iyong mga friend kung may pagtanong sa kanila, anong basic teaching sa mga Christian, lalo na sa mga Katoliko, sabihin lang tungkol sa number 1, pagmahal sa Diyos at pagmahal sa neighbor, sa ating mga kapwa. Ganun lang. Para wala na ibang mga question. Tapos na. Bakit? Kaya sa totoo lang, they also respect this very teaching. Loving God, yung hindi makita, at loving sa ating neighbor, yung nakita araw-araw. I will repeat, even non-Christian respect this very teaching. Kaya nga, tayong lahat mga Kristiyanos, lalo na mga Katoliko, kailangan mas malaki ang ating respeto sa ganitong teaching, mga kapatid. Today, God reminds us how to love or how much we love. Each of us is called to love God. How to love God? Loving God in our Christian teaching is manifested in loving our neighbor. Sabi ko kanina, ang ating pagmahal sa Panginoong yung hindi makita, kailangan makita sa ating pagmahal
sa membro sa pamilya, sa ating kapitbahay, kahit kanila, yung hindi kilala natin. Kahit ang ating mga enemies, sabi ni Jesus. How to do good in front of God. We are reminded here para hindi maging choosy, hindi selective in doing good for others. I want to give somebody who one day can give to me also in return. Hindi ganon ang teaching, basic teaching. Yeah. Na-describe ka ganina sa Ebanghelyo ayon ni San Lucas. Yeah. Even to the people, to the persons who hurt us, who insult us, who disrespect us, sabi ni Jesus, we must continue to understand, to accept, and to show our love to them. At ginawa ito ni Jesus mismo. I hope we remember when Jesus was crucified on the cross by His own people, by the people who receive miracle. Anong sabi ni Jesus doon sa cross? Father, forgive them because they do not know what they are doing, what they have been doing. Jesus is suffering. Jesus is dying because of the people in front of them. But He still forgive them. That is the very Christian teaching, shown no less by Jesus Himself. And we are reminded to follow this very teaching, my brothers and sisters. Ang love, ang pagmahal, mga kapatid, ay maging Christian character in doing good to others no matter what. Sabi ko kanina, we have to go beyond the feeling. Without condition, compassionate, unconditional, no limit. We don't have to be selective in giving, in showing our love. And we are reminded also here, my brothers and sisters, sincere love can heal. Sincere love can heal. This is a good reminder for us. Lalo na sa mga membro sa pamilya yung dunay problema sa relation. Sa mga membro sa community, yung dunay conflict, ayusin ang relation. We cannot claim that we love God, we love our neighbor, pero may conflict. Ewan ko ilang taon na. Let us not to prolong that. Let us show the spirit of healing, spirit of forgiving through the spirit of love, sama sa sinabi ni Jesus. We might have impression, the Christian teaching is weak, soft. Kung suntukin ang, anong pangalan kuya? Kung suntukin ang, sa Bisaya, ang aping ko sa kanan and then ibigay sa kaliwa. Parang soft, di ba? Sa ibang, kailangan revenge, di ba? Soft. Ang teaching natin, no. Passive, no. In fact, this very teaching is the only teaching that can stop violence.
Akala mo ang nangyari sa ating mundo, kuminsan sa ating bansa din. Parang may absence of love. Pero ang nangyari, ang makita ay ang kultura sa violence. Let us be reminded about this very important teaching that if we follow Jesus Christ's teaching by loving God, by loving our neighbor properly, more seriously, we can stop violence in our society, in our country. Last but not the least, my brothers and sisters, let us build bridges, not fences. Of course, in subdivision, fence is needed. Gate is needed. But sana hindi ang ating puso may gate, may fence. Hindi gated sana ang ating mga puso bilang mga Katoliko, bilang ang mga Kristiyanos. Let us open our mind. Let us open our heart by the Spirit of love. Loving God, loving our neighbor without condition, without limit, without being choosy. I won't only love my neighbor kung mayaman pareho sa akin sila. Hindi ganon. I have to love those even whom I do not like, that might smell different with me. Iba ang looking with me or from me. Ganon. Let us be reminded para maging abierta tayo sa tungkol sa love, tungkol sa ating pagmahal bilang mga Kristiyanos. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doong magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang pagtugon sa mensahe ng salita ng Diyos, hilingin natin ang tulong ng Panginoon upang tayo'y magmahal na tulad ng Kanyang itinuro sa atin. Panginoon, turuan mo kaming magmahal na tulad mo. Panginoon, turuan mo kaming magmahal na tulad mo. Para sa Santo Papa at iba pang mga pinunong espiritual, tuwi na nawa nilang ipahayag ang mahigit na hinihingi ng pagmamahal at pagpapatawad at manguna sa pagsasabuhay nito. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magmahal na tulad mo. Para sa lahat ng Kristiyanong tinatawagang magtaguyod na kabiasnan ng buhay at pagmamahal, magpunyagi nawa silang magpahalaga sa buhay, igalang at itaguyod ito ng buong ingat sa kanilang sarili at sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magmahal na tulad mo.
para sa lahat ng mga biktima ng karahasan at kawalan ng katarungan, makahango nawa sila sa halimbawa ni Kristo at sa kapangyarihan ng Diyos ng lakas para magpatawad sa mga nang-api sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magmahal na tulad mo. Para sa lahat ng magulang at mga nagtuturo, pagtibayin nawa ng kanilang kagandahang magpatawad at ipinarangal nilang pagmamahal maging sa mga nagkasala sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magmahal na tulad mo. Para sa lahat ng Pilipinong nagsisikap alang-alang sa ikabubuti ng bayan, matuto nawa silang tumanggi sa kasamaan at magpahalaga sa katapatan ng pagmamahal sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magmahal na tulad mo. Upang ang pamayanang Kristiyano ay matutong tumanggap at umunawa sa mga naisin at pag-aalinlangan ng mga kabataang nakakaramdam ng panawagang makisama sa misyon ng Panginoong Hesukristo sa pagpapare o pangrelihiyoso. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magmahal na tulad mo. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan at ang lahat ng kahilingan para sa banal na misang ito. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magmahal na tulad mo. Yung mga isinasamo namin ito sa pamagitan ni Jesucristong iyong anak, na nagmamahal at nagahari ng walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghanap namin ng mahal na pagdiriwang, upang ikaw ngayon aming paglingkuran, inihiling naming naway
pakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo naming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsot upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Diyos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukaw ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawagan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawagan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Roberto na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuluyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugot sa iyo, na ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, makalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalat ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapagkinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Please all kneel for the healing prayer for Pope Francis. Loving and merciful God, we implore you to look kindly upon your servant, Pope Francis. Touch him with your compassion and consolation. Restore his health and renew his strength in mind, body, and spirit. Surround him with your peace and the support of the prayers of your holy people. We praise Pope Francis in your healing love through the doctors, nurses, and medical professionals who take care of him. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, health of the sick, pray for us. Magsiupo muna sumandali para sa mga ilang paalala. Una po, meron po tayong second collection para sa pagpapangailangan ng ating parokya. Ikalawa, bilang paghahanda sa Ash Wednesday sa March 5, magsisimula na po ang tayong magkolekta ng mga lumang palaspas. Mangyari lamang po pakitanggal ang mga staple wires at ang mga ribbons ng palaspas at ilagay ito sa kahon sa harap ng simbahan. Ikatlo, ito ang mga updates sa taunang bisita Iglesia 2025 na gaganapin sa March 29, 2025. Nakapuno na po tayo ng 2 bus base sa mga nakapalista as of February 16 at lilimitahan na po natin hanggang 3 bus lang po o 45 seats na lang ang available para sa Lenten Pilgrim na ito. Mangyari lang po na makipalista ang mga interesado. Sa mga nagpalista sa mga nakaraang 2 linggo, paalala lang po ang first pay, first serve policy of ang deadline po ng payment ay sa March 16, 2025, 6 p.m. Ikatlo, meron din po tayong available na t-shirt sa registration table. Ito po ay ang kulay mocha, color of the year, na magsisilbing palatandaan ng San Lorenzo Pilgrim participants. Hindi po ito compulsory, ngunit hinihingkayat na ang mga sasama na gumamit ng anumang pang-itaas na color of the year. Ang halaga po ng t-shirt ay 250. Ika-4, ang RCBN Tahanang Pari Clergy Renewal Center sa Visitation Street, Sacred Heart Village, Greater Lagro, Caloocan City, ay bukas para sa venue rentals tulad ng wedding receptions, birthday, whole day seminars, recollections, team buildings, etc. Mangyari lamang po na makipag-ugnayan sa ating parish office para sa iba pang detalye. Panglima, ang Claretian Missionary Sisters Philanthropic Development Office o CMS-PDO ay maglulunsad ng black screening para sa pelikulang In Thy Name. Bilang pagpaalala sa ika-25 taong anibersaryo ng Claretianong Paring Martir na si Father Roel Gallardo, CMF, na gaganapin sa March 9, 2025, Sunday sa oras na 5 p.m. sa SM North, EDSA. Ang ticket ay nagkakahalagang 500 pesos. Bahagi ng proceeds ay mapupunta sa Vocation Promotion and Formation Advocacy ng Claretian Sisters. Sa mga interesadong manood, mangyari lamang na magpatala sa inyong pangalan sa labas ng simbahan. Ang deadline ng pagbayad ng ticket ay sa March 4, 2025. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan kay Ate Alma Paderes sa numerong 0917-518-0568 or kay Sister Marita sa numero
0917-233-5262. At ang panghuli, ang ating music ministry ay inaanyayahan ang lahat sa mga gustong sumali upang maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng musika. Kung ikaw ay mahilig kumanta o tumugtog ng instrumento tulad ng gitara o piano, ito na ang inyong pagkakataon na gamitin ang inyong talento para sa Kanya. Sama-sama nating pagandahin ang gawaing mas makabuluhan ang bawat pagdiriwang sa pamamagitan ng ating mga tinig at tugtugin. Bukas ito para sa lahat, anuman ang antas ng karanasan. Para sa mga interesado, mangyari pong makipag-ugnayan sa parish office o kay Ate Arian sa numerong na nakaplas sa screen. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumairing. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin ang inyong kapwa tulad ng ginawa ni Jesus. Salamat sa Diyos.